So mapagpalang gabi po sa ating lahat and kamusta po kayong lahat? At tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Panginoon na pangungunahan ni Brother Bon Lizbar Dulawen. Ngunit bago po yan, tayo po muna ay awit ng ating opening song at opening prayer. Tayo pong lahat ay magalang na manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong araw at kami po ay umabot sa mga oras na ito at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Naway bigyan niyo po kami ng karunungan at katalinuhan, Ama, sa aming pagsisimula ngayon upang ang mga mensahe namin marinig, kaya amin po itong maunawaan at tumimon na malalim sa iyong puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, naway puspusin niyo po siya ng karunungan at katalinuhan upang kanya po itong may salaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong cross upang lahat po mamutawi sa kanyang mga labi ay naayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin. Patawad po ko sa panasumpungan na pagkukulang at pagkakasala. Ito po aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So,
Magandang gabi po sa ating lahat. Nakikita po ba itong presentation? Hindi po. Ay, wait lang po. Ulitin ko lang po. Hmm. Ayan po. Kita na po ba? Yes po. Okay, so... Ano ba to? Wait lang po. Ayan. So, ang ating evening devotional po ngayong gabi ay nahanap po natin sa God's Amazing Grace na sinulat ni Ellen G. White. At ang title po nito ay Its Principles of Government. Okay. So, ang ating opening verse po ay nagmula sa Romans 7 verse 12. Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good. So, sabi dito, holy daw ang law, and ang commandment niya, and it is just and good. So, paano, what makes it just, good, and holy? So, a law or commandment ay nagiging holy, just, and good kasi nire-reflect niya ang creator nito. So, if perfect yung creator nito, perfect din yung commandment. And nire-reflect niya ito ang character ng Panginoon. So tayo. The law of God, from its very nature, is unchangeable. It is a revelation of the will and the character of its author. God is love, and His law is love. Its two great principles are love to God and love to man. The character of God is righteousness, and truth, such in is the nature of His law. Okay? So, napansin nga natin na ang number ng tao ang number na number 4 symbolizes the created or earthly or world. So, nire-represent nito ang divine order in the physical realm, while 6 signifies humanity and imperfection, as man was made on the sixth day. So, parang ang 6 ay nire-represent niya ang tao. And as man was made on the sixth day, yan, falling short of God's perfect seventh day of rest. So, hindi tayo napunta sa seventh, hindi din napunta. Okay? So, thus representing human effort, weakness, and rebellion. Ang napansin niyo po sa ating mga commandments, 4 ay commandments para kay God, and 6 para sa mga tao. So, all of these are not coincidence. It is perfect, and it reflects the character of God. And look, all of these commandments requires love bago mo magawa. So, love to God and love to man. So, yung sinasabi na tinutukoy na principle dito is His law of love. Its two great principles are love to God and love to man. So, simple lang yung yung law, simple lang yung principle niya. Pero bakit kaya hindi pa rin nasusunod ng maayos ang mga commandments ng Panginoon? Yan, sa pagpatuloy natin. In the beginning, man was created in the image of God. He was in perfect harmony with the nature and the law of God. The principles of righteousness were written upon his heart, but sin alienated him from his Maker. He no longer reflected the divine image. His heart was at war with the principles of God's law. So, as God was perfect, kaya nga,
so was the man he created kasi ni-reflect niya yung image ng Panginoon. Pero ano daw ang nag-iba nito? Sin. Sin made him an alien. Alien meaning estranged siya or disconnected siya. Hindi na siya yung dati na perfect and hindi na siya holy. Kaya nga sabi sa atin, mga kapatid, dun sa Romans 12, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto God, which is your reasonable service. So, marahil binigyan tayo ng Panginoon ng grasya by giving His only begotten Son at nabigyan tayo ng worthiness upang sumunod sa yapak niya, upang ayusin ang ating sarili and cultivate ourselves to become Christ-like. And anong commandment ito? Sabi nga niya, madami to eh. So, isa dito yung, Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. Paano? Uh, Ganito siya. Kapag ba ikaw na Kristiyano, you take His name, Christ. Sinasabi mong Christian ka, but you don't act like it. Masasabi mo bang you took Christ's name in vain? Of course, kasi ginamit mo, you use His name. And that is why, brethren, we are using His name, and so we need to fit ourselves para maging kaaya-aya tayo sa Panginoon and help ourselves to become Christ-like. Yan. So, but God so loved the world that He gave His only begotten Son, that man might be reconciled to God. Through the merits of Christ, he can be restored to harmony with his Maker. His heart must be renewed by divine grace. He must have a new life from above. This change is the new birth. So, base dito sa ating linya na to, God so loved the world. So, Jesus paid it all. All we have to do now is to be born again. Kaya we are lost. Pero let us walk through the light na ginagad niya tayo. Renew our hearts every day. Dahil sabi nga sa devotional natin noong 2 days ago, January 10, parang leaven daw. Kapag naka-receive tayo ng grace, nagro-grow tayo. Para tayong tinapay na linagyan ng pampaalsa. Yung na-receive natin na grace will make us grow, renewing us. And look, like, for example, si Mary Magdalene, nung napatawad siya ng Panginoon, she did not have to tell everyone about the grace she received. Pero makikita mo yung epekto by how she changed. It was her actions, it was her growth na nakita ng mga tao. And that is how we need to be. Kasi, ayun na nga, we are sinners, we receive His grace, and so we must also be undergoing a renewal, a growth, or a new birth. Ayan. So, eto. The first step in reconciliation to God is the conviction of sin. By the law is the knowledge of sin. Romans 3 verse 20. In order to see his guilt, the sinner must test his character by God's great standard of righteousness. It is a mirror which shows the perfection of a righteous character and enables him to discern the defects of his own. Okay, so our righteousness, our pride. Masasabi mo bang makasalanan ka if ang tingin mo sa sarili mo ay ikaw ang laging tama? No. Kapag tinitignan mo yung sarili mo na wala kang kasalanan, dyan tayo minsan na-overlook natin yung mistakes natin. And hindi natin masasabi ito na hindi mo masasabi na makasalanan ka kasi hindi mo naman naiisip na makasalanan ka talaga. Kasi kapag hindi mo makikita na makasalanan ka, would you be able to receive grace? Hindi. Kasi in the first place, pag wala ka ring kasalanan, wala, di mo mararanasan mabigyan ng grace. And likewise, kapag iniisip mong wala kang kasalanan, so, yung first step, sabi niya, para maki-reconcile with God, dapat makonvict tayo na sinners. Dapat alam natin and confess to Him kung ano gawa na mga kasalanan natin. Dapat aware tayo na makasalanan tayo.
and only then shall we receive His mercy. Okay? The law reveals to man his sin. It declares that the death is the portion of the transgressor. The gospel of Christ alone can free him. Okay. The gospel of Christ alone can free him from the condemnation or the defilement of sin. He must exercise repentance toward God, whose law has been transgressed, and faith in Christ, his atoning sacrifice. Yan. So, saan daw nakikita ang kasalanan natin? Yan na. So, nandun yung mga laws of God sa mga commandments niya. As by doing so, it reflects the character of God. But, by not doing so, the more na lumalayo tayo, and the more na hindi tayo nagiging Christian-like. As we see ourselves and deem as sinners, we should repent and have faith in Christ kasi sinakripisyo niya ang sarili niya para sa atin. Now, if you tell me na si Jesus Christ is only a human being, would it make him worthy to save me? But if you believe na anak siya ng Panginoon and came down here for us, would you believe he is worthy and gives us the word by sacrificing himself? Yes. Kaya nga, dun papasok yung faith. Kasi, dapat maniwala ka na ang ni si Kristo ay anak ng Diyos. Dun natetest ang faith natin minsan. So, in the new birth, the heart is brought into harmony with God as it is brought into accord with His law. When this mighty change has taken place in the sinner, he has passed from death unto life, from sin unto holiness, from transgression and rebellion to obedience and loyalty. The followers of Christ are to become like Him by the grace of God to form characters in harmony with the principles of His holy law. So, parang anong saya kaya kapag nagawa natin to na naranasan nating maging sinner and transform magiging karapat-dapat tayo sa Panginoon. Now, one would appreciate this kind of life and our Savior if hindi nila nararanasan ang mag-sin or hindi sila aware na sinner sila. And the more sin you have, the more growth you will have to if you receive the mercy and the grace of God. Kaya mga kapatid, all we have to do is read and study and receive God. Study His words and law and follow it by faith. Because we are brought with a price, we have to feel the price. Naalala ko nung like parang um, ginagalaw yung, pinapakailaman ko yung mga gamit ni mama. Like, parang mga tasa yun, display. And nahulog ko yung isa at nabasag ko. And parang alam kong kasalanan ko yun. And I felt na parang natakot ako, ganun. To the point na gusto ko na sana magtago. But, pumunta si mama doon sa nakapaghulugan ko. And imbes na magalit siya, nag-alala siya sa akin. And after that, iniingatan ko na palagi yung mga gamit niya, yung mga display doon. Minsan nga ako na yung nag-aayos eh. So, parang ganun yun. Parang grace. Kasi kapag pinagalitan ako ni mama doon, uh, I feel like hindi ako makaka-learn doon sa mistake ko na yun. Kasi baka nagdadabog lang ako or like magtatampo. Baka ibato ko nga yung mga baso eh. Pero, ganun nga. Before grace, dapat ma-acknowledge mo din na may kasalanan ka. Dapat alam mo na kasalanan mo yon. And that's how it works. Pati sa iba, basta madami pa akong kasalanan sa parents ko pero hindi ko na isa-isahin dito. Pero ganun na din. So, ito po yung sinasabi nilang grow by your mistakes. So, yung steps daw ay acknowledge mo na may sin ka para makareconcile ka with God. Kailangan kong convicted with sin. Ko-confess mo,
By doing so, marireceive mo ang grace ng Panginoon and you should repent and change. So, i-highlight natin yung repent. So, for example, sa prodigal son, na-acknowledge ba nung son na may kasalanan siya? Yes. Did he go to his father? Did he return? Yes. Naka-receive ba siya ng grace? Yes. Now, kasi open-ended yung story, dito natin maiisip yung repentance. Did he repent kaya? Dalawa lang naman mangyayari. Either you repent and be able to change yourself for the better or not. Kasi kapag yung prodigal son, di siya nagrepent and nagbago, is there a tendency na uulitin niya yung mga kasalanan niya? Yes, of course. And ang forgiving, parang ang forgiving nga nung papa niya eh. Like, he would take advantage of that. Pero if he repented, if he had true repentance, magbabago siya. So that is why mga kapatid, let us not stop sa pagko-confess lamang ng sins natin na like, oh, aware ako makasalanan ako. Pero where's the action? Nabigyan ka na ng grasya, nabigyan ka na ng forgiveness. Pero anong gagawin mo dun? So, kung, ayan. So, parang ganun yun na like, kailangan natin din na isabuhay ang mga natututunan natin, mga prinsipyo ng Panginoon. And I hope na tayo din, like, we grow day by day until we are able to reflect the glory of God and be able to live by His name. So, as Christians, and as Christians, we live by the principles of God. So, yun lamang po ang ating evening devotional ngayong gabi. Kung meron po kayong karagdagan, open na po ang ating mikropono. Salamat po. Maraming salamat po, Brother Bon, sa inyo po ang ibinahaging mensahe po para po sa bawat isa po sa atin. So ngayong gabi po, binubuksan ko po ang dulang para po sa inyong mga karagdagan. Kung sino po ang may gustong idagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito ay paki-open lamang po ng inyong camera at ng inyong microphone. So meron po tayo dito um, si Sister Tricia, si Brother Osborne, and ito pong si Huawei TXZ. So, meron din po ang ibang kasamahan natin na representative din po ng Restmin. At if I'm not mistaken, ito po ay si Sister KD. So, kung meron po kayong mga karagdagan, ay open lamang po ang inyong camera at ang inyong microphone. At ganun din naman po sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live, kung meron po kayong karagdagan, ay i-comment down lamang po. So, katulad nga po ng sinabi ng ating tagapagsalita kanina, yun po talaga yung nag-caught ng attention ko na kapag humingi tayo ng tawad, it is given na kapag nagkamali tayo ay hihingi tayo ng tawad, pero after ba ng paghingi ng tawad is anong kasunod nun? So, ipakita po natin na tunay po tayong nagsisisi sa kasalanan na ating nagawa at tunay po tayong nagbabago. Katulad nga po yung ang totoong pagtalikod sa kasalanan is yung sorrow for sin and turning away from it. So, hindi po tayo pwedeng humingi ng tawad
And after that, gagawin ulit natin yung parehong kasalanan na tapos na nating hininga ng tawad. So, kahit mahirap po kasi it is written naman na kapag na-fall tayo sa unang temptation ay mas madali sa atin na mahulog sa pangalawa. Kaya kinakailangan po na yung constant communication po sa ating Panginoon. Si Christ, nung siya po ay nabuhay dito sa sanlibutan, ay hindi po siya nagkasala dahil po hindi po siya nagtiwala sa sarili niyang lakas at lagi po siyang nakipag-usap sa ating Ama na nasa langit. So naway ganun din po yung gawin natin upang sa kahit anumang pagsubok na kakaharapin natin ay malalampasan po natin yun kasi alam po natin ah, napagdaanan din po ng ating Panginoon ang lahat ng pagsubok na meron tayo ngayon pero nabuhay po siya na walang kasalanan. So sino pa po ang may gustong idagdag sa ating napag-aralan sa gabing ito? At kung wala na po, tayo na po dadako sa ating closing song at magtatapos naman po tayo sa pamamagitan ng closing prayer ng atin pong tagapagsalita. So tayo po ay yumuko sa panalangin. Our loving Father in heaven, we thank you for your holy, just,
and good law. It reflects your perfect character, O Lord. Convict our hearts when we fall short and help us humbly acknowledge our sins. Thank you for the grace given through Jesus Christ, who paid the price for our redemption. Renew our hearts daily, that we may be born again and walk in harmony with your will. Teach us not only to confess our sins, but to truly repent and be transformed by your Spirit. May our lives reflect your name, that we may live as true Christians, loving you and loving others. Strengthen us to grow in faith, obedience, and holiness until we reflect your glory. This we ask in the precious name of Jesus. Amen. Amen po. Maraming salamat po, Brother Bon, sa inyo pong pagpanguna po sa atin para po sa ating evening devotional. At maraming salamat din po sa mga nag-join dito sa Zoom at ganon din naman po sa mga nanood sa atin sa Facebook Live. Magkita-kita po ulit tayo bukas ng gabi sa pareho pong oras, 6 p.m. para po sa ating evening devotional. At inanyayahan ko po kayo na samahan kami sa ating daily morning devotional sa ganap na 5 a.m. Nawa po ang mga mensahe na ating narinig ay ating isa-isip, isa-puso at isa-buhay upang makita ng sanlibutan ang liwanag na nasa atin. Ito po ang aking panalangin.